Viral ngayon ang security guard at ang Sampaguita Girl. At meron tayong dalawang video i-share natin sa screen. Titimbangin natin yung dalawang magkaibang opinion ng dalawang vlogger. So ang isa ay hindi ito yung personal knowledge talaga niya, kundi galing din lang sa isa pang source. Samantala yung isa ay mismong interview na mapapanood natin sa kanyang vlog. So unahin muna natin dito sa galing sa isang vlogger. Madami ang naputol ang opinyon sa ibinigay na mensahe ng viral video na si Sampaguita Girl Vendor. Ito ang nag-viral na labanan nila sa pagitan ng SM security guard at siya na nagtitinda sa harap ng mall. Naputol ang opinyon ng netizens na tinutukoy na isang malaking modus niya lang ito na pagsuot ng uniform ng estudyante. Dahil ang uniform niya ay noong siya ay grade 11 pa lang. Dahil madaming nakapansin na hindi katangkaran ng babae kaya inisip ng netizens na minor de edad lang ito. Mali ang naisip ng netizens na siya ay 12 years old pa lang dahil si Sampaguita Vendor ay 20 years old na at kasalukuyan raw siyang nag-aaral ng first year college student. 20 years old. Tandaan natin, hindi daw minor de edad. Nagsusuot lang ng uniform para kaawaan, marami ang bumili o maibenta agad-agad ang kanyang Sampaguita. Okay, magre-react muna tayo dyan kasi binanggit na maaaring itong Sampaguita Girl ay hawak ng mga sindikato. Ibig sabihin, obligado siya magtinda ng mga Sampaguita dahil meron siyang nasa itaas na humahawak sa kanya na kailangan niya ibenta o may mga gano'n naman kasi ang kalakaran kung totoong hawak siya ng isang sindikato. Ang kalakaran diyan is may quota kayo. Kailangan mong maibenta yung mga binigay sa'yo. Let's say 100 pieces na Sampaguita for the day. Kailangan mo yan ibenta. Kasi kung hawak ka ng kung meron kang nasa taas na kinatatakutan, of course, kailangan mong pagsumikapan na maibenta at gagawa ka ng strategy o minsan, yung mga nasa taas na humahawak sa inyo, sila ang gagawa na strategy na mag-uniform ka, para kaawaan ka, para magmukhang estudyante ka, para mas mabenta o mabilis mo maibenta yung mga Sampaguita. So minsan ganon. Pero ito lahat ay di umano dahil dito sa ating napapanood o sa napapakinggan nating vlogger na hindi rin naman niya personal knowledge kundi di umano din. So hindi natin alam kung totoo din ito. Kasi mamaya guys, ipapapanood ko rin sa inyo yung isang vlogger pa na mismo personal knowledge niya mismong o personal niyang nakaharap itong Sampaguita Girl. I-share ko ulit sa inyong screen at panoorin natin ulit ang vlog na ito. Sa paglalarawan ng sikat na businesswoman at content creator na si Rosemar Tan ay pinahanap niya ito at natagpuan niya ito na nakatira sa Muñoz. Nakausap ni Rosemar ang babae sa viral video. Okay, remember guys na ipinahanap ni Rosemar Tan sa Muñoz at dito mamaya sa interview ng isang vlogger, Muñoz din ang sinabi nitong Sampaguita Girl. So let's continue. At sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya sa babae. Ayon kay Rosemar, ang pangalan ng babae ay si Jenny Garcia, 20 years old na nakatira sa Muñoz na pinaghihinalaan ng netizens ng isang malaking modus lang ni Jenny. Okay. So dito, binabanggit na Jenny Garcia ang pangalan, 20 years old, hometown Muñoz. Mamaya sa isang vlogger na personal niyang nakausap, sa Muñoz din siya nakatira. So kaya naman ini-interrupt ko kayo guys para makumpara ninyo mamaya. Jenny ang kanyang ginawa kaya nagalit ng husto si Manong Guard. Dahil hindi raw naman talaga nag-aaral ito at nagsusuot lang umano raw siya ng student uniform upang Okay. So hindi daw nag-aaral. Dito sa video na to hindi daw nag-aaral. Pero mamaya sa interview ulit sa inyong mapapanood, nag-aaral siya. So alin ba ang totoo? Nakakalito, no? Pero pakinggan natin. Benta ang kanyang Sampaguita.
Based na rin sa mga sagot nito kay Rosemar na hinihingian siya ng proof of enrollment ngunit wala itong naibigay sa kanya. Padagdag ni Rosemar sa kanyang pahayag bakit sinusuot niya ang old uniform niya. Kasi mas marami daw ang bumibili compare kung naka-civilian siya. At iisa lang ang college uniform niya, nilalabhan lang ulit niya para may masuot kinabukasan. Maraming naguguluhan kung nagsasabi ba ng totoo si Sampaguita vendor, ngunit ang point ng netizens dito ay bakit raw ginanon-ganon lang ng manong guard si ate girl. Sa tingin mo part ba si Sampaguita vendor ng isang sindikato? Comment mo sa ibaba ang iyong opinion. So stop na natin yan kasi tapos na din naman yan. Hanggang dyan lang. So, walang conclusion kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa Sampaguita Girl. Is she really a real student or nagkukunyari lang na estudyante para kaawaan, para maibenta niya ang kanyang mga ibinebenta na Sampaguita? Or siya ba talaga ay hawak ng isang sindikato at kinakailangan niyang magbenta dahil meron siyang kahaharapin o na punishment o takot siya sa humahawak sa kanila. So puro ito di umano. Ganun pa man, magbibigay po tayo ng reaction. So dyan sa nakita nating video, hawak man siya o hindi ng mga sindikato. Itong batang to ay nagtitinda naman ng maayos, hindi naman siya, ayon sa ating napanood, hindi naman siya nagnakaw sa security guard. Siguro kailangan din natin siya irespeto. So hindi natin alam ang buong pangyayari kung bakit nahantong sa hablutan ng paghablot ni security guard ng Sampaguita, ano ba yung nangyari before this, kasi ito lang naman ang lumalabas ngayon na video. Kung meron bang pagtangkang panlalaban itong batang to o itong Sampaguita girl kaya nainis, napikon si security guard, hindi natin alam sa ngayon. Again, ganun pa man, kung ano man ang nasa likod nitong Sampaguita girl, kung hawak siya o hindi, kailangan natin irespeto kasi mas okay na naman yung ginagawa niya na magtinda kaysa sa magnakaw. Magbugaw girl, magnakaw o magtinda. Alin diyan ang mas maganda pakinggan? 'Di ba? Mas maganda yung magtinda ka ng Sampaguita kasi maayos naman yung kanyang kasuotan at hindi naman siya, kasi 20 na ang edad niya, 'di ba? Mas pinili niya magtinda kaysa sa magbugaw. Alin ang mas maganda o mas decenteng trabaho? Mas maganda yung magtinda, 'di ba? So walang mali sa pagtitinda. Kaya lang hindi natin huhusgan yung security guard kasi hindi natin din alam ang pangyayari o inasar ba siya bago nangyari yung paghablot nung Sampaguita. Pero ganun pa man, mali pa rin ang ipinakita ni security guard kasi nga babae yun. Pwede naman niya isumbong sa mga pulis o pwede naman niya iano sa DSWD kung minor. Pero sa lumalabas dito, 20 years old yung babae. Dito naman tayo sa isa para lalo natin pagdugtong-dugtong yung kwento. So eto naman ang isi-share ko sa inyo na isang interview ng isang vlogger, personal interview niya dito sa Sampaguita Girl. So i-share po natin ang screen at pakinggan po natin. Maiksi lang ito. So lahat po tayo makinig para matuldukan na ang mga haka-haka tungkol dito sa viral Sampaguita Girl. Okay? So, let's do this. Ngayon, nakita ko si Jenny Garcia, nagbebenta ng Sampaguita. Okay, so nawa naman ako kasi umuulan. So ito, nagpaalam naman ako na i-video natin kung sakasakali mayroong mabuting kalooban dyan na kahit pa paano matulungan natin si Jenny Garcia. Tama. Bali, saan ka nag-aaral? Sa Pugad Lawin High School. Okay, nag-aaral si Jenny sa Pugad Lawin High School. Saan located yan? Banda po Muñoz. Oh, Muñoz, ang layo nito okay, Muñoz, si Jenny nag-aaral. Tapos nakarating siya dito sa SM Mega Mall. Tama, SM Mega Mall. Pero hindi, paano ka nakarating dito? Sumasakay po ako sa carousel. Okay, bali nagbabas ka. Tapos just to sell that, tama ba? O talagang napadaan ka lang? Hindi po. Talagang bumiyahe po ako. Okay, so talagang bumiyahe ka from From Muñoz. Muñoz dito dito ka nagbebenta sa Mega Mall talaga. Rinig nyo guys yung word na Muñoz. Di ba kanina sa unang video, Muñoz siya nakatira. So dito sa personal encounter ng vlogger na ito, Muñoz talaga siya nakatira.
So let's do this again. Every day mo bang ginagawa yan? Oo. Pero saan yung mga magulang mo? Tingnan po na nagbebenta po na mga prutas. O si mama mo nagbibenta ng prutas? Vendor, okay. So parang ginagawa mo, gusto mo matulungan yung mama mo. Anyway, ilang taong ka na, Jenny? 16. Okay, pero hindi halata, 16 ka na. Okay. Anong So kanina dun sa kabilang video, ang sabi 20 years old. Ngayon, dito sa personal encounter ng isang vlogger, 16 ang kanyang edad. Year? Grade? Grade 10. Pag grade 10 ba ka, ano ba yung graduating ka sa ano? Moving up po. Ano no? Moving up. So kanina dun sa unang video, hindi daw nag-aaral. Kasi nga, hawak siya ng sindikato, kaya kailangan niya magtinda. Dito naman sa video na to, na personal encounter ng vlogger, nag-aaral siya. So alin ba talagang totoo? Naguguluhan na po talaga ang mga tao. Moving up. So, Senior high po. after ng ano ka, Moving up. Senior high. senior high school ka na. Senior high. 16 years old. Okay. So, ganun mga katubo, nagtsatsaga si Jenny na magbenta ng sampagita. Pwede ba tingin nyo sampagita? Okay, yan yung mga katubo, yung mga sampagita ni Jenny na binibenta. Okay, so magkano lahat yan? 200. Okay, so ito, tutulungan natin mga katubo si Jenny na para kahit paano. Pagka binili ko ba yan na makakauwi ka na? Okay, para kahit kasi umuulan mga katubo, kung nakikita nyo, malakas yung ulan sa labas. Kaya nagpahinga muna ako dito sa may Mega Mall, dito sa may Manginasal. So ito, nakita nga ako ni Jenny na binibentahan ako ni Jenny ng sampagita. So naawa naman ako, sabi ko bibiling ko na lang. So ito, binidyo ko para kung sakali na meron nga pong gustong tumulong kay Jenny na may mabuting kalooban dyan sa pag-aaral niya. No? Ilan pa kayo magkakapatid? 4 po. 4. So pangilang ka? Panganay po ako sa Panganay ka. May kakambal ka. Okay. So, sige Jenny, bibiling ko na lahat yan. Ano? Halagang 200. Ito Jenny. Ano? Yan. Sige, pakita mo yung sampagita nga. Ayan. So, yan mga katugong, binili ko na yung sampagita ni Jenny. O, sige, ano mo nga yung sampagita mo. Dapat po ba? Oo. Ayan. Okay. So, yan. Okay. So, bali, kukuha lang ako ng konti, pero sa'yo pa rin yan, no? Bali, pinili ko lang para kung halimbawa gusto mo umuwi, makaka-uwi ka na, no? Pero bigyan mo lang ako ng ilang piraso. Sige. So ayan mga katubo na hindi sobrang dami na yan. So ito lang yung ating kahit 3 piraso lang. So it's up to you kung bebenta mo pa rin yan basta kahit paano natulungan na rin kita na sa munting paraan natin na nakatulong para sa iyo So ano masasabi mo? Laking tulong na po ito kasi kaya nakasunugan sa kami. Nasunugan pa kayo? Pero ngayon po, nakalipat na po kami sa bahay. Nakalipat na kayo? Bale, napagawa naman po kahit na paano. Ito lang po nung mga 2 weeks ago po. 2 weeks ago, okay. Sige, sige, gagawin natin, dadagdagan pa natin yan, para dadagdagan pa natin ng 200 pesos. O yan, para kahit pa paano makatulong sa iyo, Sana kung di uwi ka na kasi umuulan eh. Sige Jenny, ituloy mo lang yan, tiyaga lang, walang araw, mararating mo rin yung mga pangarap mo, By the way, Aris nga pala. Okay, sige Jenny. Stop na natin dyan. Ayan. Nakita niyo yung pagkakaiba. Mula sa 20 years old, hindi estudyante,
kasi hawak nga daw to ng mga nasa taas. Ngayon, dito sa personal encounter ni Sir Vlogger, 16 years old siya. At mukha namang hindi siya hawak ng mga masasama ang loob kasi nagsabi siya na vendor ang kanyang nanay, tumutulong siya sa pagtitinda kasi magsi-senior high siya. At nasunugan sila 2 weeks ago. Kaya siguro ganun na lang na tulong-tulong sila para makabawi dahil kalilipat pa lang nila doon sa bago nilang bahay. So kayo guys, saan ang opinion nyo dyan? Doon sa unang ipinalabas natin o unang i-share natin na video na 20 years old siya, hawak siya di umano ng sindikato, or dito sa pangalawang video na i-share ko sa screen na in-interview siya mismo ng personal ng isang Sir Vlogger. Sana naman ay magkaroon ng patas na investigasyon itong nangyari dito sa SM Mega Mall between the security guard and the Sampaguita girl. Kasi kawawa din naman yung security guard na mawawalan ng trabaho, mawawalan pa ng license sa pagka-security guard. At baka may mga, alam ko, may mga pamilya din tong pakakainin. Kawawa din naman kung mawawala ng hanap buhay nang hindi naman alam ang totoong nangyayari. So dapat imbestigahan ito ng patas o maimbestigahan ng maayos para patas ang dalawang panig. Kasi kung ito lang ang bibigyan ng tulong na Sampaguita girl, kasi binigyan ni Rosemar ng 10,000 at iba pa, alam ko marami pa yan mga vlogger na hahanapin itong Sampaguita girl para tulungan. Pero what about the security guard? Paano ang kabuhayan ng pamilya ni security guard? Paano kung may mga estudyante ito, may mga anak ito nag-aaral sa high school, sa college o elementary? Paano yung pagkain nila? Paano kung siya lang inaasahan na breadwinner sa family? So, sana ang batas ng Pilipinas ay maging patas dito sa dalawang involved sa viral video. Kasi parehas sila sa nakikita ko at sa ayon na rin sa mga nababasa kong komento ay meron din itong ginawa si Sampaguita girl na hindi na videohan, na hindi daw maganda doon sa security guard. Kaya na-trigger yung security guard na parang aakmang sisipain siya. So yun po ang ating reaction for today. Maraming salamat and I hope you will subscribe or you will like this video and share na rin para po makarating dito sa iba. Maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.